Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Mag-asawang Marcoleta, nagulantang. Matapang na attorney, tinanggalan ng maskara si Boy Simangot. Kaya pala, todo proteksyon sa Diskaya. Senator Lacson, pinaiyak si Jinggoy. Matapos makipagsagutan ni Senador Marcoleta sa Senado at media tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang asawa, abay todo depensa pa din ang senador. Kaya naman may matinding pasabog ang matapang na abogado, lalo na sa asawa ni Marcoleta. Samantala, news anchor na tinawag na tanga, abay bumelta at harapang hinamon na magkasubukan sila ni Senador Marcoleta. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Iginagalit ni Senator Rodante Marcoleta ang naging report ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa kanyang asawa. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned companies. Una riyan ang Stronghold Insurance, kung saan siya ay independent director. Ang ikalawa ay ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, kung saan kabilang din si Mrs. Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Sa kabila ng reaksyon ng mag-ama, hindi sila nagkomento tungkol sa ikalawang kumpanya na aming binanggit na Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Bakit kaya? Naglabas ito ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor na kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River sa Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na nasa 192.9 million ang halaga. Ito ang parehong proyektong pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed sa DPWH website pero wala silang nadatnan sa mismong location. Grounded ang aming report sa mga valid na dokumento mula sa DPWH at sa mismong mga kumpanyang nabanggit. So yun mga kaibigan, malinaw yung sagot dito ng bilyonaryo dahil dun sa mga claims na ipinapakalat ngayon ni Marcoleta. Sinasabi niya na fake news daw, bayarang media, bias itong bilyonaryo. So malinaw naman mga kaibigan na sinasabi nga dito na lahat ng impormasyon na nakukuha nila at ibinabalita nila ay galing mismo sa mga records, dokumento ng DPWH at mismo na rin doon sa dalawang insurance company kung saan kaugnay nga dito yung asawa ni Marcoleta at ang mga Diskaya. Ngayon mga kaibigan, ang tanong, totoo ba na walang conflict of interest tulad ng sinasabi ni Marcoleta na talagang nakikipag-away pa? Oo, meron palang tinatago? Oo, kaya pala. So eto yung matinding buwelta mga kaibigan ni Attorney Falsis dito nga sa mga claims na pinapakalat ngayon ni Marcoleta. Ang problema, may dalawang concerns here, no? And this is pointed out not just by me. First of all, dalawang companies. Doon sa first, Stronghold Insurance, doon lang independent director si Mrs. Edna Marcoleta. Sa Milestone Insurance, she's not classified as an independent director doon. Ang technical position niya, yung description or nomenclature ng position niya doon, is non-executive director, which means hindi siya independent director. Hindi siya lang part ng executive team, like a CEO, CFO, COO, etc. etc. Ano siya? Non-executive director. Nakaupo sa board, pero hindi independent. So, that's one. Second, kahit sa Stronghold Insurance, kung saan technically independent director si Edna Marcoleta, may mga documents already showing 2024 GIS or mga financial sheets or disclosure ng Stronghold na merong shares of stock si Edna Marcoleta. Maliit lang naman, but it's still shares, no? 500 shares. And Grabe, usually, to be laki. a nominal shareholder, nominal yung parang ano lang talaga, para lang mag-qualify siya as a director, no? Bibigyan ng share para mag-qualify. Yeah. One share, usually. Ito, 500. So, hindi talaga siya independent director na kung meron siyang 500 shares of stock in Stronghold Insurance. Ibig sabihin ba nito mga kaibigan, itong si Edna Marcoleta ay malaki pa rin yung kanyang impluensya at kaugnayan dyan sa dalawang insurance company na yan? Kasi nga doon sa isa, board member siya sa Milestone. Dito naman sa Stronghold, meron siyang tumataginting na 500 shares. Aba, matindi sabi ni Marcoleta, wala. Ipagpalagay na lang natin mga kaibigan na sa isang share ay umaabot yan ng 500,000 o kaya naman 1,000,000. So ibig sabihin, meron siyang 250 to 500 million pesos na shares.
Aba matindi mga kaibigan na kaya pala unti-unting natatanggalan ng maskara. Tuloy natin to mga kaibigan. Kasi ito na yung ano dyan logical conclusion. The conflict of interest there would arise because their defense is walang conflict of interest because independent director naman. We already belied that with the two facts, no? Pero ano ba yung conflict of interest talaga dito? Baka nalalayuan yung mga taong nagbabasa. So what kung insurance company ng mga Diskaya? Paano nagbe-benefit yung asawa or si Senator Marcoleta? So ganito yan. The insurance company issued a bond. So ang Diskaya, mga parang customers yan or clients. As a construction company, they had to get a surety or retention bond which would guarantee the performance or execution of the project ng Diskaya company. Meaning, kung hindi nila in-implement, the government or someone else, the one who contracted them, can go after the insurance. So ito yung isang lumalabas doon sa report ng Bilyonaryo that a retention bond amounting to like 19 million was issued by, I think, Stronghold or Milestone. I forget exactly. Ang problema, doon sa project na yon na pinakita ng Bilyonaryo News, it was a ghost project. So kung ghost project yon, the government now, to ensure the execution and completion of the project, has to go after the bond. Para, sige, ma-execute yan. Yung pera manggagaling sa bond. So maglalabas, magsusuka ng pera si insurance company. Question, okay lang siguro kung isa lang yung ghost project, kakayanin pa yan ng reserves or assets ng insurance company. What if, because may 9 companies and more than billions of projects ang mga Diskaya companies, may iba pang projects na in-insure ang Stronghold or Milestone, they will have to shell out or cash out all of these bonds. Kasi nga ghost project So, pwedeng this is a real concern. Pwedeng mag-collapse or ma-bankrupt yung insurance company. And that will be a conflict of interest against Mrs. Edna Marcoleta as a director, hindi lang independent dun sa isa non-executive siya. Because she now has a stake or interest in the survival of the company. Why? Kasi director nga siya, doon siya sumasahod. By the way, even independent directors, ang taas ng sahod niya, no? But let's just talk about the non-executive director or the 500 shares of stock niya sa Stronghold. Meron siyang financial interest or stake na hindi mag-bankrupt or collapse yung insurance company. So, that's where the conflict of interest arises. Kasi si Senator Marcoleta, asawa niya, si Mrs. Edna, sabihin niya, asawa ko naman yan, hindi naman ako. Hindi pwede yun. Ang SALN ng isang senador, they file it, pag may asawa ka, you file it including the assets and liabilities of your husband or wife. Why? Because pag ang property regime ng mag-asawa, absolute community or conjugal property, kung ano yung losses nung isa, losses nung pareho. Because na kayo isang property regime na kayo, parang nagkasal talaga kayo, you are one entity. That's why sa SALN, you are required to disclose yung sa asawa mo din. So, that's where the conflict of interest arises na maybe Marcoleta, kung may delikadesa talaga siya, should have declared na, hindi ako magtatanong sa mga Diskaya. Kasi yung asawa ko, nakaupo sa board ng isang insurance company na ang kliyente nila, mga Diskaya. Hindi naman natin sinasabi mawala sa Blue Ribbon si Senator Marcoleta. Pwede naman siya magtanong kay Guteza or dun sa iba. Pero as to the Diskayas, may conflict of interest doon. What's the link there, di ba? What's the link kung pinupush niya maging state witness? We must remember, if you are admitted as a state witness, you are immune from criminal prosecution and hindi ka na pwedeng patawan ng penalties or forfeiture. So yung assets, yung bank, yung liquidity ng mga Diskaya, hindi na maa-affect. Now they can pay the insurance company. Ano ba yung pay, no? Kasi hindi ko din nasabi to kanina. The insurance company, sasagutin niya yung ghost project kung may ghost project. But sisingilin niya ngayon yung contractor. Kasi ang kliyente niya, ito si Alpha General Contractor, hindi naman talaga si insurance company dapat ang managot doon. It should be the contractor. The government will just initially get from the insurance company and act on the bond, forfeit the bond, but the insurance company will now or can now go after the company. Paano kung frozen ang assets ng mga Diskayas? Paano kung hindi sila state witnesses? Hindi na makakakolek yung insurance company. Malinaw mga kaibigan yung pagpapaliwanag dito ni Attorney Falsis, no? Talagang nagme-make sense At saka na i-connect mo talaga yung mga dots, no? Kasi nga naman, sinasabi ni Marcoleta, wala daw conflict of interest. Malinaw naman dito sa sinasabi ni Attorney Falsis. Itong si Edna Marcoleta, meron talagang posisyon dyan sa mga nasabing insurance company.
At ang matindi pa, meron pala siyang 500 shares. Oo, sinasabi ng mag-amang Marcoleta, wala daw eh. Meron naman pala. Paano na lang nga kung meron silang 500 million pesos na shares diyan sa nasabing insurance company na yan. Tapos eto nga, nabulilyaso na yung mga negosyo ng mga diskaya. Tapos, kung lahat ng mga proyekto nila ay nakaband diyan sa nasabing company na yan, sino magbabayad? Bulilyaso na nga halos lahat ng proyekto nila, ghost project. Sino magbabayad ngayon? Ang mga diskaya. Paano sila magbabayad? Naka-freeze nga mga kaibigan yung mga nila, di ba? Yung mga bank accounts nila. So kahit anong gawin ng insurance company na yan, na singilin ng mag-asawa, kahit pigain nila yan, wala silang pambayad. Kaya ang sabi ni Attorney Francis kanina, talagang mapipilitan ng insurance company na magbayad dyan kasi nakaband ngayon, talagang mapipiga itong insurance company. Ngayon, may 500 million pesos na shares dyan ng mga Marcoleta. Pwede palugi si Edna ngayon, mga kaibigan. Ay, nako talaga, oo. Kaya pala, mga kaibigan, siguro, yan yung isang dahilan kung bakit agad-agad gustong gawing state witness ni Marcoleta itong mga diskaya. At ayaw niyang ipabalik yung pera na ninakaw niya sa taong bayan. Dahil walang pambayad eh. 'Di ba? Wala palang pambayad kung sakali itong mga diskaya diyan sa nasabing insurance company. May make sense talaga no? Yung sinasabi ni Attorney Francis dito. Ang galing no? Oo nga no? Kasi naman mga kaibigan, mantakin nyo naman itong diskaya. Tulad nito mga kaibigan, 180 billion taxpayers money. Pera ng taong bayan mga kaibigan ang ipinasok ng mag-asawang diskaya sa kanilang 427 bank accounts. Sa pinagsama-sama na 4 na kumpanya. Ay nako mga kaibigan, ang tindi niya na from 2016 hanggang 2025 mga kaibigan, 180 billion yung ipinasok dyan. Ay nako, ang matindi pa mga kaibigan, mostly na mga deposits dyan under ng Duterte. Ay nako talaga kaya pala panay proteksyon at paglilihis. Ayaw nilang mapunta dito sa usapin na to. Ang gusto lang nila tumbukin 2022, 2025. Kaya pala. Ano sinasabi nila? Na hindi daw mabanggit-banggit yung pangalan ni Romualdez. Bakit ito? Hindi nila mabanggit yung Duterte. Ay nako talaga. Bistado malala mga kaibigan Pero itong 427 bank accounts na ito mga kaibigan, na to na-freeze na po ito. Kaya siguro lalong nagkaleche-leche at sakit sa ulo talaga kung sakali man na totoo lahat ng ito, talaga sakit sa ulo ni Marcoleta yan. Paano na lang yung 500 shares nila mga kaibigan tapos yung bawat share 1 million, paano na lang kung 5 million bawat shares nila, di talagang palugi sila mga kaibigan, ubos, di ba? Walang pambayad itong mga diskaya di ba? Mapi-freeze yung account nila, ibabalik nila yung pera nila sa gobyerno, magbabayad pa sila, mag-aabono pa itong mga diskaya. Talagang palugi ang mangyayari dyan. Kung sakali man din mga kaibigan na kung lahat ng proyekto ng mga diskaya nakaband doon sa dalawang insurance company na yan, kung saan nandun nga, may connection nga dyan yung asawa ni Marcoleta. Kaya pala mga kaibigan na kinukulit talaga nung isang news anchor na delikadesa. Dahil pala dito, yung pala yun. Kaya itong si Marcoleta, di ba, sabi niya, tanga. Ngayon mga kaibigan, ito yung hamon ngayon ng ating matapang na news anchor ng Abante Radio. Kala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung argument namin mo dito. Kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko ba yun, Sen? Tinawag mo kami ritong tanga. Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? Real talkin mo. Diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron tayong mambabatas na ganito? Tama. Diba?
Tama. Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami ritong tanga. Ano yan? Ay, nako. Natuwingan na. Di ba abogado to? O di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Akala nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo? Ibahin nyo kami rito ho. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at ng mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok nyong kontrobersiya. Ay, nako talaga, oh. Nakahanap ng katapat itong si Marcoleta, oh. Ang tindi rin, mga kaibigan, no? Hindi mo nga mailabas yung tunay na bunbunan mo daw, oh. Yung tunay na buhok ni Marcoleta, oh. Paano? Nakawig nga daw, mga kaibigan, no? Kung doon pa lang hindi maipakita, paano na lang kaya yung totoong transparency? O kaya pala pinipilit niya yung salitang delikadesa kay Marcoleta. Dito pala yon, doon sa mga sinabi ni Attorney Falcis. Kaya naman, mga kaibigan, no, tulad ng sinasabi ni Senator Lacson, yung pagiging transparent niya, na may mga halos lahat ng mga senador nung panahon ni Escudero ay may mga insertion at bilyon po yan, at liliwanagin lang po natin na malinaw na sinasabi ni Senator Lacson na hindi lahat ng insertion ay masama. Nagiging masama lang yan o nabibigyan talaga ng kaduda-duda kung bilyon-bilyon yan. Ngayon, mga kaibigan, nung sinabi niya nun, abay kumuda, o tinamaan itong feeling, mga kaibigan, ito, yung feeling guilty, na si Jinggoy. Ito, mga kaibigan. I fully support the budget of the Office of the Vice President. Duterte and I talaga. would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni isang senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Alam niyo yung mga kaibigan, no? Yung mga ganyang banatan ni Jinggoy, kala mo naman talaga, bakit? Guilty ka ba? Nasasaktan ba kayo sa sinasabi ni Senador Lacson? Sinabi niya lang naman, may mga insertion. Yung mga senador nung panahon ni Escudero, naglalakihan. Bakit? Isa ka ba dyan? Tinamaan ka ba? Kaya ganyan ka? Tapos, mga kaibigan, to the rescue. Itong mga alipores ni Duterte, lalong-lalo na. Itong si Marcoleta, di ba? Nag-iingay na naman dyan sa Senado. Pati din itong si Chis Escudero. Kaya naman, mga kaibigan, yung buwelta dito ni Senador Lacson, mga kaibigan, yung daw maiingay, siya daw yung mga mahihinang klase. Which is totoo naman, di ba? Tapos, yung mga masyadong nagpapalakas ng boses, di ba? Ang ingay-ingay, masyadong mayabang kung magsalita, agresibo, na nagpapakita kunwari na sila ay matapang, di ba? Matibay sa pamamagitan lang ng pag-iingay ng kanilang bunganga. Ganun daw sila. Wala naman siyang pinangalanan dito, pero sino pa ba dito? Yung maingay sa Senado, yung mayabang, nakala mo talaga hanggang ngayon, siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Tapos yung isa pa na dati, mala Supremo, di ba, nung panahon ng impeachment ni Sara, di ba? Ang iingay nila, mga kaibigan, di ba? Yung isa dyan, tulad dyan, nagpaparinig. Yung isa naman doon, mga kaibigan, yung nagdadrama, di ba, na best actor dyan sa Senado. Lahat po yung mga yan, eto na po yun, yung sinabi ngayon ni Senator Lacson. Kaya naman pala, mga kaibigan, na ganun na lang kung mag-ingay itong mga alipores ni Duterte, no? Kasi nga naman, nabubuking na sila. Lalong-lalo na, mga kaibigan, itong mga, siguro yung mga susunod na pagdinig. Kasi nga, sinasabi ng DOJ din, mga kaibigan, na merong unique na position to expose yung flood control anomalies nitong mga Diskaya. Ito yung kinaabangan natin, baka bumaligtad do mga Diskaya at syempre ikanta yung mga nagiging protector dyan sa Senado at Kongreso. Yung talagang maiingay, pero yun naman pala may kabalbalan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.